Itago mo ko sa pangalang Leroy. Meron akong nakakadate. Marami sila. Pero may isang babae na talaga namang Gina G ako. As in, gigil na gigil ako. Bakit? Dahil sa angkin niyang kagandahan. Sa totoo lang, mga kabebe, sa lahat ng mga dinidate ko, siya ang pinakamaganda, pinakamakinis, at pinakamasarap kausap. At eto na nga ang nangyari, mga kabebe. Dumating sa punto na gusto ko na talaga siyang maangkin. 3 buwan na nga kami nagde-date pero wala pa rin bakbakang nagagawa o nagaganap, as in nakakalungkot at nakakababa ng pride. Dahil may itsura naman ako. Pogi naman daw ako. Pero bakit ganoon? Hindi ko mapapayag ang babaeng ito na itago natin sa pangalan Paki, as in pakipot. Pero isang araw, mga kabebe, ang lakas ng ulan. Nanggaling pa nga kami sa dinner date namin. Nang bigla na nga lang bumuhos ang isang malakas na ulan at basang-basa kami parehong pumasok ng sasakyan. Medyo malayo pa nga ang kanyang uuwian kaya tinanong ko na nga siya, Paki, gusto mo ba na magpahinga muna? Akala ko nga hindi siya at ipipilit na makauwi na siya. Pero hindi, mga kabebe, dahil ang sagot niya ay, oo nga, ang lakas ng ulan at delikado pa pag tayo ay bumiyahe. Meron ba ditong matutuluyan? Pagkarinig ko nga nun, parang tumayo agad. Naku, ang aking mga balahibo. Dahil nga sa kaba at excitement na aking nadarama. At eto na nga, mga kabebe. Syempre, alam namang humindi pa ako at magmaang-maangan na wala akong alam na malapit na pahingahan. Kaya naman dumiretso na kami sa lugar ng pahingahan. Pagkapasok nga namin sa garahe ay umakyat na kami. Hindi sa rurok ng kaligayahan, wala pa doon. Kung hindi sa kwarto. Pumasok kami ng kwarto na kaming 2 lamang. Dala-dala ko ang ibang t-shirt at boxer shorts ko na nakalagay lamang sa aking sasakyan. Sakto, meron akong extra na pwedeng ipahiram kay Paki. Sinabi ko nga sa kanya na siya muna ang unang maligo para hindi siya mahiya sa akin. Sumagot naman siya at ako naman ay naghihintay na nakalabas ang ngiti sa aking labi. Yes, mga kabebe, habang naririnig ko ang patak ng tubig mula sa shower room ay ang saya-saya ko. Excited na ako sa mga susunod na posibleng maganap. Ang pagpayag ni Paki ay isang hudyat na pwede ko siyang paki-alaman. Kaya't eto na, mga kabebe. Lumabas na nga siya ng shower room. Bagay na bagay sa kanya ang maluwag na t-shirt at boxer shorts ko. Nai-imagine ko na kung ano ang nasa loob nito. Maya-maya pa nga ay ako naman ang nag-shower. Habang nag-shower ay kinuskus ko ang lahat ng kasingitan ko kahit ano mang kalilim-lima ng aking katawan. Para naman hindi ako mapahiya kay Paki at wala siyang maging komento sa unang sabak namin. Kaya eto na nga ang mga naganap na susunod. Lumabas na nga ako ng shower room. Pagkalabas ko nga ng shower room, natatnan ko si Paki na nakahanda na. Nagse-cellphone si Paki at ako naman ay nakasuot na rin ng boxer shorts. Humiga na rin nga ako sa kama. Pagkahiga ko nga sa kama ay nagkwentuhan muna kami ng bahagya.
Maya-maya pa nga ay hinawakan ko na ang kanyang buhok. Sumunod ang kanyang mukha. At ang hindi naman siya umalma, ay sinunod ko na ang kanyang kamay. At nung mukhang hindi naman siya nagpupumiglas, ay ginawa ko na ang hindi dapat gawin nang hindi naman mag-asawa. Sinubukan kong tanggalin ang kung anong meron sa kanya. Sabi ko sa kanya, okay lang ba? Sumagot naman siya ng, nagtatanong ka ba o sinasabi mo lang? Sumagot naman ako ng, depende sa'yo. Maya-maya pa ay siya na mismo ang gumalaw sa akin. Napaka-inosente ko, pero joke lang. Ayun na nga mga kabebe, ginalaw na niya ang kambyo. At saka kami dumire-diretso ng biyahe. Tuwang-tuwa ako mga kabebe dahil sa wakas nahawakan na. Nahawakan na niya ang aking kambyo. Siyempre nagpremera muna kami dahil kailangan ko ring lumigaya sa kanya. Sa kanyang chocolate heels. Yes mga kabebe, nang wala na nga kaming kahit ano ay sinimulan ko na ang mas malumpit pang biyahe, as in brum brum. Brum brum talaga. Tila ba isa akong sasakyang naka full tank. Sagad na sagad sa gas at ready nang bumiyahe hanggang langit. Eto na nga mga kabebe. Sinubsob ko na ang aking mukha sa niya. Nilabas ko ang makapangyarihang dila. Pero mabato ang nasuyod nito. Kaya ang ginawa ko ay sinubukan kong tanggalin ang batong nasuyod ng aking dila gamit ng aking bibig. Nang hindi ko nga matanggal ang mga bato na nasuyod ng aking dila ay ginamitan ko na nga ito ng aking kamay. Nasira ang aking pagmamaneho dahil pakiramdam ko ay nakadaan kami sa isang mabatong kalsada. Bako-bakong kalsada na mo'y ginagawa pa lamang. Tinanong ko, ano to? Malamang din ay na-curious siya kung bakit ako napatigil sa ginagawa ko. Kaya't sinagot na nga niya ako ng, ay, sorry, naglagay pala ako ng tawas dyan. Mga kabebe, nawalan ako ng gana dahil hindi ko akalain na may maglalagay ng babae ng tawas sa kanyang Natatanong ko lang sa aking sarili, para saan ba talaga ang tawas? Hindi ba ang tawas ay para sa kilkiling may anghel? Bakit kailangan lagyan ng tawas ang Pa-help naman po. PS, nagmomol na lang kami. PS, hindi na ako bumaba sa kanya. And PS, natulog kami at nagpahinga. Hindi na rin kami nakapag-date. Hindi ko alam mga kabebe pero nawalan nga ako ng gana. Hanggang dito na lang po. Muli at ako si Leroy.